Po. Amen. Amen. At kayo po ba'y masaya? Oo, nakita ko nga kasi tayo umawit at kayo galak na mayroong nagdaos ng kaarawan sa ating mga kamanggagawa. At sa mga nakalipas pong linggo na kung saan na pinag-uusapan po natin yung kahalagahan ng prayer, na kung saan ay itong kauli-huli ang linggong ito, na kung saan ito ay ating pong aaralin sa gabing ito sa pamamagitan ng lahat ng naitala at mga verses na ating babasain at yung punto na ito ay magdala sa atin ng kalakasan. Sapagkat noong nakarang linggo, mayroon po tayong nakuwang aral sa pamamagitan ng the importance of prayer, yung panalangin ni Solomon, na kung saan hindi man siya umingi ng mga bagay na kanyang itong dapat ingin sa kanyang pansarili, subalit ang iningi niya kung paano siya magkaroon ng katalinuhan. Kaya naman, ang ating Diyos ay natuwa si Yahweh at hindi lamang karunungan ng kanyang ibinigay, kundi pinagkalooban pa siya ng mahabang buhay, pinagkalooban siya ng kayamanan, at higit sa lahat, ang kanyang sinasakupan ay hindi nagkulang kailanman. At hindi lamang po yun, mayroon ding nanalangin, nakasunod nito na kung saan na si Jehoshaphat, siya ho ay pinag-arian ng takot. Sino bang hindi natatakot sa inyo? Meron po bang hindi natatakot? Ako rin ay natatakot. Subalit kagaya ni Jehoshaphat, natakot siya at pagkatapos, siya ho ay umingi ng gabay at tulong sa Panginoon, lumuhod, nag-ayuno sa pamamagitan ng pagsabi ng propeta, siya ho ay binigyan ng proteksyon ng Diyos. Kaya kung tayo ay mayroong panalangin sa ating sarili na igit nating ingin at iuna kung anong ninanais ng Diyos, bibigyan tayo ng proteksyon. Yung panguli, si Nehemiah, na kung saan siya nanalangin at siya naman ay binigyan ng pabor. Binigyan siya ng pabor ng Diyos sa pamamagitan ni Aring Ahasuerus, na kung saan na ito ay kanyang pinagbigyan sa kanyang kahilingan na itayo ang Wall of Jerusalem. Amen. Yung pabor na ibinigay, hindi lang po pabor, kundi binigyan pa siya ng proteksyon at pinasamaan pa ang kanyang mga sundalo. Kaya kapatid, sa gabing ito, sa lahat ng ating narinig nung nakarahang linggo, paano natin ipinamuhay ang panalangin at pag-arap natin sa Panginoon. Sapagkat ang panalangin ay hindi ho upang iliis ang kagustuhan ng Panginoon, kundi kapag tayo nananalangin, ay tinutuklasan natin o natutuklasan ang ninanais ng Diyos sa ating mga buhay. Nagkakaroon po tayo ng kahalaman, proteksyon at pabor sa ating buhay. Amen. Kaya huwag po tayong manginawa sa kapanalangin na kung saan nabigyan natin ng importansya ang panalangin at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Amen po ba? At sa gabing ito, yung last na ating aralin sa the importance of prayer. Prayer unleashes spiritual strength and victory. Ibig po sabihin na kung saan, ito ay, ang panalangin ay nagpapakawala ng spiritual na lakas at tagumpay. Kaya kung tayo po ay isang mapanalangin o isang nakahanda na iharap ang ating sarili, na tayo ay mayroong puso na inahanap ang kagustuhan ng Panginoon, tiyak tayo po ay magtatagumpay. Sa aklat po ng James chapter 15 verse 15 to 18. At ganito po ang nakasaad. Santiago, ang panalangin na may pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibinabangon siya ng Panginoon, at kung siya ay nagkasala, siya ay patatawarin. Amen. Kaya, sabi nga rito, kaya ipahayag ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Amen. So, dito makikita po natin kung papaano, sabi nga, si Elias ay isang taong may likas na gaya rin natin. At siya'y taimtim na nanalangin upang uwag umulan at hindi umulan sa lupa
sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. At muli, siya'y nanalangin at ang langit ay nagbigay ng ulan at ang lupa ay sinibulan ng bunga nito. Sige po, tayo po ay manalangin. Aming Diyos, nagpapasalamat po kami sa gabing ito. Hayaan mo po ang pakikipag-ugnayan namin sa iyo o apila ay marinig mo sapagkat kailanman hindi mo sinara ang langit para sa iyong mga anak. Lagi itong bukas. At kami naniniwala, Panginoon, na ikaw ay nakatingin sa amin sa lahat ng oras at panahon. Kaya naman po, Diyos, sa tuwing kami dumadalangin, kami ay dinidinig mo. At kapag ito, Panginoon, ay yaong naka-align sa ninanais mo, ang aming panalangin, Panginoon, ay isang mabisang panalangin at nagpapadala ka kagad ng kasagutan. Kaya naman po, O Diyos, sa aming kalagitnaan sa gabing ito, ayahan mo ang banal mong Espiritu ang siyang manguna sa bawat isa sa amin. Maglagay ka ng unawa sa iyong salita at sa ganoon, Panginoon, walang masayang sa aming marinig at ito ay aming magamit habang kami ay nabubuhay at magsilbing kalakasan ng aming espiritual na pamumuhay. At kung mayroon sa aming kalagitnaan na humihingi ng kapayapaan at kagalakan, iyo pong ipagkaloob ito sa iyong mayamang biyaya na hindi magkukulang kailanman. At maging, O Diyos, ang umihingi ng kagalingan saan mang uri ng karamdaman, kaya mong ipagkaloob ayon sa kanyang ninanais at pananampalataya sapagkat ikaw ang Diyos na nagbibigay sagana at hindi nanunumbat. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin ng pagpasasalamat sa makapangyarihang pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Sige po, palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Dito po sa ating binasa, ang sabi nga, kaya't ipahayag ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Tayo po ay mayroong pag-asa kapag tayo ay nananalangin sapagkat tayo ay tinaguriang matuwid. Amen. Parang konti lang ang naniniwalang sila ay matuwid at banal. Ito po ang katunayan upang sa ganoon ay mayroong kayong pang-awakan na kayo ay matuwid at binanal ng Diyos. Sapagkat mula nung kayo ay inampun ng Diyos, bilang anak, kayo na ngayon ay isang taong matuwid ayon at nakasulat sa 2 Korinto 5:21, yung 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Anong sinabi? Sinabi rito na si Kristo na walang kasalanan, alang-alang sa atin itinuring siyang makasalanan para sa pamamagitan niya'y maituring tayong matuwid sa Diyos. Di ba kayo matuwid sa harapan ng Diyos ngayon? Amen. Tayong lahat ay matuwid sa harapan ng Diyos sapagkat ang ating kasalanan ay inako ni Kristo at kayo ngayon ay kumpiyansa na anak ng Diyos. Kayo'y matuwid sa Diyos bagamat tayo'y nagkakamali. Subalit, hindi pa rin nawala ang ating katwiran sa Diyos sapagkat ang kamatayan ni Kristo na pagbibigay ng kanyang sarili, inako niya ang lahat nating kasalanan upang tayo ay maging banal at matuwid sa harapan ng Diyos. Ngayon, sino ang mga matutuwid? Yes. Kung tayo ay matuwid, ang sabi ng ating binasa, ang panalangin ng isang matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Amen. So ano ang kulang sa atin? Kulang tayo ng panalangin. Sapagkat ang taong hindi mapanalangin ay walang kapangyarihan upang umarap sa kaaway. Tandaan po natin, a prayerful Christian is a powerful Christian. Pero yung hindi mapanalangin na Kristiyano ay isang talunan na Kristiyano. Kaya nga, kung tayo ngayon ay matuwid sa harapan ng Diyos, bakit hindi natin ipagkaloob ang nilalaman ng ating puso, ang buong buhay natin na kung saan na ito ay ipagkatiwala natin at tayo ay manalangin sa ating Panginoon. Siya mismo ang nagsabi na kayo ay pinabanal at pinatuwid ng Diyos. Kaya naman sabi niya, ang inyong mga panalangin ay mabisa at makapangyarihan. Di po ba kayo natutuwa nun? Parang ako lang ang natutuwa. Parang malungkot pa rin kayo. Kailangan matuwa tayo. Amen. Kaya nga, dito, at dinugtong pa rito, ang sabi niya, si Elias ay isang matuwid na tao.
At si Elias, sabi niya, si Elias ay isang taong may likas na gaya rin natin. May laman, may dugo, nagkakamali at nakakaramdam ng takot. Katunayan, si Elias nung siya natakot ay nagtago nung pinapatay ang mga propeta. Samantalang nung siya nanalangin ng 3 taon at kalahati na hindi umulan ay sinagot ng Diyos. Hindi umulan, nagkaroon ng taggutom. Subalit, nung nangyari yon, pinatunayan ng Diyos na siya ay dininig at nanalangin uli. Pagkatapos, ano ang sinabi doon sa kauli? At muli siyang nanalangin at ang langit at nagbigay ng ulan at ang lupa ay sinibulan ng bunga nito. Amen. So, ibig sabihin doon, kaya nga, ang sabi nga sa Mateo 16, 18-19, na kung saan, anuman ang ating pagkasunduan dito sa lupa, ay pagkakasunduan sa langit. Bagamat ang kontekstong ito ay sinasabi nila sa kapatawaran, subalit kung anuman ang agreement o kung ano ang ating talian sa lupa ay tatalian sa langit. Ibig sabihin nun, kung anong payagan natin dito sa lupa ay papayagan sa langit. Kaya nga ang tinurong panalangin ng ating Panginoong Hesus sa atin, yung Ama namin nasa langit ka. Sambahin ang ngalan mo. Parang hindi nyo na alam yun. Sambahin ang ngalan mo at pagkatapos anong kasunod? Ayan, nakita ninyo. Dito sa lupa at ipaintulot mo sa amin din sa langit. Ibig sabihin, parallel yan. Kung ano ang nangyayari dito sa lupa, kinakailangan mangyari sa langit. Kung sinasamba ang ating Diyos sa langit, ano ang dapat mong gawin? Eh di sumamba ka rin dito sa lupa. Kaya sa langit hindi nagkakagulo. Sa langit ay walang duda ang mga linikha ng Diyos at silang lahat ay sumusunod sa Diyos at silang lahat ay naniniwala sa Diyos. Kung ang panalangin na itinuro sa atin ay kailangan ganito, ano ang dapat natin gawin? Kailangan na ang ating sarili ay ituon natin kagaya na nangyayari sa langit na tayo ay magtiwala sa ating Panginoong Hesus. Amen. Napakasimple po kung tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos at kung ito ay ipamumuhay natin. Nagiging mahirap ito sapagkat ayaw nating sundin. At nagiging mahirap sa atin ito sapagkat ang ating pagkakomportable sa buhay ang siyang nasusunod. Kaya nga, kung ang kagustuhan ng Panginoon ang siyang nangyayari at iyong ipinalangin at ang panalangin mo ay nakaugnay sa gusto ng Panginoon, instantly, kagad-kagad, sasagot ang Panginoon. Kaya mamamangha ka kung minsan, kapapanalangin mo pa lang, solve na ang iyong problema kahit gaano kalaki. Amen. Ito po ang importansya ng panalangin. Prayer isn't passive. It moves heaven. Sabi nga rito, weak people, strong God. Impossible things happening. Sa mga mahihinang tao, kapag sila ho ay nanalangin, ang imposible ay nangyayari. Kaya, bakit kaya ganito? Kasi nga gusto ng Diyos na tayo ay huwag magmalaki. Gusto ng Diyos na tayo ay umasa sa Kanya sa Kanyang biyaya. Dahil lang sa Kanyang biyaya, tayo po ay nagkakaroon ng magandang resulta sapagkat ang lahat ng mga bagay na ating ginagawa kapag pinaintulutan ng Diyos, walang imposible, lahat posible. Anong dapat natin gawin? E di magtiwala tayo sa Kanya. E di manatili tayo sa Kanya. Sabi nga sa John 15:7 na kung saan na ito ay, kung kayo'y manatili sa akin at ang aking salita'y manatili sa iyo at ako'y mananatili sa iyo, anuman ang ingin ninyo ay ipagkakalob ng Amang nasa langit. Huwag kang umiwalay kay Kristo, kapatid. At huwag kang magpabago-bago ng kaisipan sapagkat tandahan ninyo sa ating napag-aralan nung last Sunday, ang pabago-bago ng kaisipan ay hindi makakatanggap ng anumang pagpapala. Amen. Kaya sana tandahan natin kung kailan mahina ang iyong katawan, mahina ang iyong disposisyon, pero ito'y pinahubaya mo sa Diyos. At ang Diyos, kapag narinig niya,
ang iyong panagoy at panalangin, tiyak mayroong posibleng mangyayari sa buhay mo. Amen. So, dito po, a prayer unleashes spiritual strength and victory, then pray earnestly and without ceasing. So dito po, ano ba ang ating gagawin? Manalangin ng taimtim at walang patid. Ibig sabihin ng taimtim, yahong marugdo, yahong wala kang pakialam. Kaya nga, nasabi at nabanggit nga sa aklat ng Mateo, kapag ikaw ay nananalangin, sarhan mo ang iyong pinto upang sa ganoon, ang tanging amang nasa langit na nakakaalam ng lahat ng iyong dalangin ang siyang makakasama mo o siyang makiulayaw mo doon sa iyong pananalangin. Ibig sabihin, wala kang pakialam. Paano mo sasaraan ang iyong kwarto o ang isang pintuan na sinasabi? Kahit nasa kalagitnaan ka ng palengke, kung ikaw ay nakapokus ang iyong puso sa Panginoon at sa maikling panalangin ay kaya mong mabigyan ng papuri ang ating Panginoon. Yung wala ka bang pakialam? Yung kahit na nagbibilihan dito na anuman ang kanilang sinasabi magkabila pagkatapos ikaw ay nakatuon ng iyong pansin sa ating Panginoon at nanalangin, yun po ay ibig sabihin nakasara ang pintuan na kung saan na ang puso mo ay tanging inaalay mo sa Panginoon at nakakapanalangin ka. Kaya kung minsan namamangha ka sa iyong buhay, kapapanalangin mo pa lang, sinagot ka na ng Diyos. Yun ho ang inihingi ng Panginoon. Hindi yung nananalangin ka pagkatapos, yung iba pa nga ay nakita ko at naranasan ko ito sa isang sambahan habang ako'y nagsasalita. Pag dumaan ng tricycle, lilingon silang lahat ng gano'n. Pag dumaan na naman yung motor na mahingay, habang ikaw ay nagsasalita, gumanon na naman sila. Hindi ho nakasara ang kanilang mga pintuan para sa Diyos. Bukas. Kaya anumang espiritu o umaadlang doon sa paglapit sa Diyos, sila ang nangunguna. Ginagamit niya ang kapaligiran upang ikaw ma-distract, upang ikaw ay hindi makapanambaan sa espiritu at katotohanan sa Diyos. Sapagkat ang pagsamba sa Diyos ay espiritu. Ang iyong espiritu ang makikipag-ugnayan sa banal na espiritu. At ang katotohanan na kanyang mga salita, ang ating tatanggapin at mauunawaan sa ating buhay. Kaya ang pagsamba sa ating Diyos sa espiritu at katotohanan. Amen. So, pwede tanang mayari. Dito sa Colossians chapter 4 verse 2. Sabi nga ho ng Colossians, continue earnestly in prayer, being vigilant in it with thanksgiving. So, ibig sabihin na kung saan na maging masigasig ko tayo. Sabi niya, magpakasigasig kayo sa panalangin nang may pasasalamat. So, ano ba yung masigasig? Ang ibig sabihin ng masigasig, hindi ka lupaypay. Nakakita na ba kayo ng isang taong masigasig pagkatapos ay lugmulugmong lumalapit na gano'n? Walang sigasig. Ang isang masigasig ay puno ng kagalakan. Puno ng kapayapaan. Yung kalakasan niya sa buhay ay todo-todo. Sapagkat ang sabi nga ng ating Panginoon, mahalin mo ang iyong Diyos ng buong pag-iisip, buong kaluluwa, buong lakas. Yun ang kasigasigan na pinapakita mo sapagkat mahal mo ang Diyos. Amen. Kaya ang isang taong laging malungkot, walang kagalakan, hindi niya mahal ang Diyos. Kasi pinamumukha niya sa ibang tao na siya ay hindi Kristiyano at tila siya ay nabubuhay na malungkot ang buhay ng Kristiyano. Samantalang ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Kaya ito po ang pagkaiba natin sa mundo. Ibang-iba tayo. Amen. Mismo ang ating Panginoong Yesus ang nagsabi, hindi kayo naiintindihan ng mundo. Sapagkat kayo ay hindi mananatili sa mundo o hindi tayo dinasenyo ng Diyos dito sa mundo, kundi tayo po ay panlangit. Amen. Di takla mo rin panlangit. Salamat sa mga konting panlangit. Siguro yung panlupa, mamanahin yung lupa. Sige, kung darating ang Panginoon sa inyo na ang dito sa lupa, pero kami panlangit. Amen po ba? Salamat sa Diyos at panlangit tayong lahat. Kaya nga, ito ang kanyang sinasabi, sabi,
kinakailangan na magkaroon po tayo ng masigasig at laging magpasalamat. At habang nananalangin kayo, ingatan ninyo ang pag-iisip ninyo. So ito po ang sinasabi. Ingatan natin ang ating pag-iisip. Ibig sabihin, focus lang tayo upang sa ganoon ito ay maging makapangyarihan. Amen. Kapag hindi ho tayo nag-focus sa ating panalangin, hindi ho ito magiging makapangyarihan. Sabi nga, strength is sustained by steady prayer. Ito ho ang sinasabi. Kung ang panalangin ay nagpapakawala ng spiritual na lakas at tagumpay, ngayon, sabi nga, kailangan kapatid, ang lakas ay pinanatili ng patuloy na matatag na panalangin. Paano po ba ang isang matatag na panalangin? O isang panalangin na hindi matitinag? Nabasa niyo po ba sa kwento, ito mahaba, kwento ko lang ng konti. Yung 1 Samuel chapter 1, verse 10 to 20. Mahaba kasi yun eh. Nung nanalangin si Ana, kasi lagi siyang binubuli ni Emenina, kung saan ang babaeng ito ay mayroong anak at pagkatapos siya ay hindi nagkaanak. Pero nung nanalangin siya ng marubdo, nung nanalangin siyang earnest prayer. Kasi sa earnest prayer, hindi mo pwedeng gumawa ka ng pattern upang ikaw ay magkaroon ng panalangin na mataimtim. Ang panalangin na mataimtim ay manggagaling sa puso. May mga pamamaraan na panalangin na mataimtim na ikaw ay umiiyak lang. At pagkatapos ay nakaluhod at sasabihin mong, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Abang lumuluwa ka, parang mayroon kang tinig na naririnig sa Diyos at ikaw ay sumasagot lang. Ibig sabihin nun, mataimtim na panalangin. At yung iba naman ay may panalangin na hindi mo talagang masawata na ito'y tuloy-tuloy at ang pag-iyak niya at malakas ang kanyang tinig. So, kung minsan, ganun din ang karubdo ng kanyang panalangin or tongues. Kung minsan, marubdo rin ang kanyang panalangin. At maging si Ana naman, umikbilang at umiiyak. Pero anong nangyari? Pagkatapos niyang nanalangin, siya ay nagkaanak. Amen. Pinagbigyan siya ng Diyos. Kapatid, ano ba ang kauli-uli mong pinanalangin na iniyak mo sa Diyos at ikaw ay naging marubdong manalangin? Yung bang problema mo na inisip mo na hindi mo na ito maisalba? O problema na inisip mo na ito ay wala nang pag-asa? Kung ganun ka manalangin at marubdo ang iyong pananalangin o taimtim, tiyak sasagutin ka ng Panginoon. Sa unang Tesalonica, chapter 5, verse 16 and 18, ang sabi ho, magalak kayo lagi, manalangin kayong walang patid. Sa lahat ng bagay, magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. So, ano bang kalooban ng Diyos? Ang kalooban ng Diyos na kung saan ng ating Panginoong Yesus, yahong magalak lagi at magpasalamat sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Hindi kalooban ng Diyos na ikaw ay lupaypay. Hindi kalooban ng Diyos na ikaw ay malungkot. At hindi rin kalooban ng Diyos na ikaw ay iratay sa karamdaman upang ikaw ay malungkot. Ang kalooban ng Diyos ay yaong magkaroon ka ng joy at kapayapaan. Yung kagalakan at kapayapaan na ito ay hindi maiiwalay. Sapagkat ang taong payapa ay mayroon siyang joyful heart. Iba yung happy. Kaya nga, madalang na lang yung nakikita kong binebenta nilang happy ngayon eh. Hindi na nanatili. Kasi nga, yung happy, kung gusto mong maging masaya, gumawa ka lang ng isang bagay at ikaw ay nagiging masaya. Pagkatapos mong ginawa ang isang bagay, mawawala na yung saya mo. Pero yung joy and peace na sinasabi, ito ho ay hindi naaalis sa atin sapagkat ito ay kaloob ng Diyos. Amen. Kaloob ng Diyos yan, kapatid. Kahit anong dinaranas mo. Sa tuwing ikaw ay nananalangin, ikaw ay binibigyan niya ng kalakasan at siya ang nagsusustain ng energy sa iyo upang ikaw ay makabangon muli, upang ikaw ay makaarap muli at kayang labanan muli at harapin ang anumang pagsubok sa buhay at hindi ka matalo ng kaaway. Yan po ang isang Kristiyanong mayroong marubdo at taimtim
na panalangin. Amen. Kaya dito po makikita natin kung papaano ang isang tao na mapanalangin ay nagkakaroon ho siya ng isang puso na may kapayapaan at laging may kagalakan. Sa Luke chapter 18 verse 1, sabi nga dito. Ito sa aklat ng Lucas, at isinalaysay ni Jesus sa kanila ang isang talinaga kung paanong silang dapat laging manalangin at huwag manlupaypay. Dito, makita mo kung papaano ang isang talinhaga na sinabi ng ating Panginoon na dinisenyo tayo, tandahan po natin, tayo ho yung kagalakan na sinasabi, yung joy, pasasalamat at patuloy na panalangin is constant prayer equals isang buhay na hindi kayang yanigin ng kalaban. Amen. Hindi pwede itong, kumbaga sa isang lindol ay mahina lang ang intensity niya sa iyo. Kaya pag ang lindol ay intensity 1, 2, parang ano lang, wala yan. Pero kapag malakas-lakas na, yung 7, 8, siguradong nenervyusin ka. Pero kahit na dumating yun, kung ikaw ay isang taong mapanalangin, hindi ka matataranta at alam mo na walang mangyayaring masama sa iyo. Kaya nga, lagi po tayong mapanalangin. Sabi nga rito sa ating yung kagalakan o yung joy plus yung pasasalamat, thanksgiving at patuloy na panalangin, constant prayer equals isang buhay na hindi kayang yanigin ng kalaban. Ang disenyo ng tagumpay o pattern of victory, ito ang pattern of victory na sinasabi. Magalak, manalangin, magpasalamat. Kaya sabi nga, magalak, manalangin, at magpasalamat. Kung tayo ho ay nagagalak at nanalangin at magpapasalamat, tiyak tayo ho ay magkakaroon ng isang buhay na matatag sapagkat hindi tayo matitinag ng kahaway. Amen. Kaya tandaan natin, ang disenyo ng tagumpay, ano yon? Ng pattern of victory. Una, magalak. Parang malungkot yung, hindi po yung, hindi po yun, ha? Yung kagalakan, lalabas lang yan, ha? Baka naman yung magalak na parang ginagawa mo na lang. Manalangin at magpasalamat. Sabi nga, ang panalangin ng may pasasalamat ay isang kapangyarihang hindi sumusuko kapag dumating ang mga pagsubok. Amen. Kaya nga po, sa lahat ng ating gagawin, tandahan natin, tayo ay magkaroon ng kagalakan sa ating buhay. Basahin po natin yung Luke chapter 18 verse 9 to 14. Sabi nga, a prayer confidently because of Jesus. Dito po sa ikalawang punto. Sabi, Luke chapter 18 verse 9 to 14. Kailangan kumpiyansa ka, kailangan confident ka. Ang isang panalangin na may kumpiyansa dahil kay Jesus. Dito po makikita po natin, sabi, to some who confident, sabi nga rito, or sa Tagalog, isinalaysay rin niya ang talinagang ito sa ilan na nagtitiwala sa kanilang sarili, sila ay matuwid at inaamak ng iba. So, dito, may dalawang nananalangin dito na kung saan isang makasalanan at isang tax collector. Pero itong tax collector na to, yung nanginingil ng buwis, siya ho ay nagmamalaki sa kwentong ito na kung saan parang kinukumpara ang kanyang sarili. Sige po, basahin natin at tapusin natin. Dalawang lalaki ang pumunta sa templo upang manalangin. Ang isa'y pariseo at ang isa naman ay maniningil ng buwis. So, ang pariseo ay nakatayo at nananalangin sa kanyang sarili ng ganito. Diyos, pinapasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga mangingikil, mga di makatarungan, mga mangangalunya o gaya man ng maniningil ng buwis nito. Kasi nga, ang tingin niya sa maniningil ng buwis ay makasalanan. Pagnanakaw ito kasi nasa biyaya Ganon ang ano niya. At ano ang sabi ng pariseo? Buti na lang hindi ako nagtatrabaho sa biyaya. At ako ay matuwid. Ganon ang buti na lang ako ay kayera lang ng bangko. Pero wala naman sinabing kayera na dinagdag ko lang yon. At ang sabi nga niya, ibig sabihin mo na kung saan
siya ay mayroong pagkukumpara. Sige, patuloy ho natin na basahin. Sabi niya, ang Pariseo ay nakatayo at nanalangin sa kanyang sarili. Ganito, Diyos, pinapasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga mangingikil, mga di makatarungan, mga mangangalunya o gaya man ng maniningil ng buwis na to. Kung ganon na sila'y nasa templo, tinuturo niya. Huwag niyong ituro ang tabi ninyo, hindi maniningil ng buwis yan. At sabi pa nga niya, 2 ulit akong nag-aayuno sa isang linggo. Aba, ito mapag-fasting ito. Nagbibigay ako ng 10 sa lahat ng aking kinikita. Masunurin ito. Ibig sabihin na sinusunod niya yung nag-aayuno at nagdadala ng 10. Ito po, makikita po natin na sabi niya, subalit, ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw tingnan man lang ang kanyang mga mata sa langit. Yung ibig sabihin na ayaw man niyang makita ang ulap na ginawa ng Diyos na sumasayaw at hindi niya maitinghala ang kanyang ulo sa langit. Sabi nga rito, subalit ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ayaw itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadakukan ang kanyang dibdib na nagsasabi, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. So ano po ang kanyang dalangin? Napakasimple lang. O Diyos, mahabag ka po sa akin na ako ay makasalanan. So ibig sabihin, inamin niya na siya ay makasalanan. At dito, ang sabi niya, sinabi ko sa inyo na nahog patungo sa kanyang bahay ang taong ito na inaring ganap sa alip na ang isa sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay ibababa, ngunit nagpapakababa sa kanyang sarili ay itataas. So, ibig sabihin, ano po ang diferensya sa isang Pariseo na nanalangin? Siya naman ay matuwid. Alam naman po natin yung God or good or God. Mabuti ang kanyang ginagawa. Nag-aayuno, nagpapasting, at siya ay laging nasa simbaan. 2 beses pa nga sa isang pagdalo niya, na kung minsan ay nag-aayuno, no? Kung nakita na sa isang... Pagkatapos ay nagdadala naman ng offering. Sabi niya, 10 na siya ay nagdadala. Pero ano po ang hindi tinatanggap ng Panginoon doon? Alam nyo, yung ugali. Yung ugali na kung saan na mayroon siyang attitude o character na kung saan ikinukumpara ang kanyang sarili at ipinagmamalaki ang kanyang ginagawa. Amen. Kasi itong makasalanan na maniningil ng buwis, ano ang kanyang ginawa? Hindi man niya matingnan ang langit na nilikha ng Diyos, na alam niya nakatira sa langit ang Diyos. Ibig sabihin, siya ho ay hiyang-hiya sa kanyang sarili na kung saan na sinabi niya, ako po ay makasalanan. Totoo po, maging tayo ay makasalanan at hindi isang makasalanan ngayon, kundi tayo rin ay naging makasalanan at ngayon po ay wala na tayong pagkakasala sa pamamagitan ng Panginoon sapagkat tayo ay niligtas. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung iba kasi sabi niya, ako isang makasalanan. Hindi po tama yun. Kagaya ng nasasabi sa atin ng ating punong pastor, ako ay isang makasalanan. Hindi ko isang makasalanan. Kundi tayo ay naging makasalanan. Kasi kung isa kang makasalanan, hanggang ngayon na sa pagkaupo mong yan, ibig sabihin, ikaw ay nananatiling makasalanan. Amen po ba? Pwede mong turuan ang iyong sarili. Ako po ay naging makasalanan. Kundi hindi isang taong makasalanan. Sabihin mo, ako ay isang taong makasalanan. Ibig sabihin, hanggang ngayon, makasalanan ka. Pero kung ikaw ay magsasabing, ako ay naging makasalanan. Ibig sabihin, pero ngayon, binago ka na ng Diyos, ikaw ay saklaw ng 2 Corinthians 5:17, wala na yung pagkakasala mo, kapatid. Sapagkat ang nasa sayo ay ang bagong pagkatao na nangunguna sa iyo sa kasalukuyan. Amen. Wala na yung luma. Yung bago. Ang siyang paparating sa iyo na ang lahat ng bagong pagkatao mo ay ang gumagawa sa buhay mo ngayon.
Kaya ikaw ay kinakakitaan ng isang may pagsunod kay Kristo at ang tawag sa iyo, isang Kristiyano. Amen. Kaya Kristiyano, ibig sabihin followers of Christ. Kaya kapag pinagmamalaki mo na bilang isang Kristiyano, kailangan alam mo na ikaw ay tagasunod ni Kristo. Kung ikaw ay Kristiyano, tagasunod ka ni Kristo. Therefore, sundin mo ang nais ni Kristo. Ang sabi ng ating Panginoon, mahal mo ba ako? Yes, Lord, mahal kita. Kung mahal ninyo ako, anong sabi? Sundin ninyo ang utos ko. Amen. Kaya nga, dapat na tayo ay sumunod kay Kristo bilang isang Kristiyano upang makita tayo sa mundong ito, ang ating ilaw ay magliwanag at tayo ay maging asin ng lipunan na ating ginagalawan. Amen. Sapagkat ang ilaw na nasa sa atin ay nakapagpapaliwanag sa mga taong nasa dilim. At sila ay naiikayat natin. Kaya, konting sharing na lang o panalangin sa Kanya, siya ay maisama mo sa church at mai-share mo ang buhay mo. Makwento mo ang buhay mo at pagkatapos, kwento mo si Kristo. Iyon po ay isang pagbabahagi na mabisa sa kasalukuyan. Amen. Kaya nga, bawat isa sa atin, kailangan wag tayong manalangin na may kumpiyansa sa ating sarili. Ano ang ating second point? Sabi niya, manalangin na may kumpiyansa dahil kay Jesus. Kumpiyansa ka dahil kay Jesus at hindi kumpiyansa sa iyong sarili. Ito kasing makasalanan, kumpiyansa siya sa kanyang sarili. O sasabihin niya, baka sabihin ng iba na, ang katabi ko dito ay naghahandog. Ano lang 100 ay wala siyang trabaho ako, ang trabaho ko ay, siyempre, ganitong sahod ko, ako'y nag-ika po. Ibig sabihin, kapatid, wala kang makukuhang pagpapala. Sapagkat una, ikaw na ang nagsabi at kinukuha mo na ang iyong korona. Amen. Kaya, kumpiyansa ka sa iyong sarili. Kailangan kapag ikaw ay nananalangin, ang pagkakumpiyansa mo ay ilagak mo kay Kristo. Si Kristo lang ang nagbibigay ng katugunan ng ating panalangin kung ang iyong buhay ay pinagkatiwala mo at maging ang kaisipan at puso mo na siya ang nangunguna sa iyo. Amen. Wala kang pagmamalaki. Di mo naman pwedeng ipagmalaki ang iyong kaligtasan, sabi nga sa Galatia, kung saan, na ang nabubuhay sa iyo ngayon ay si Kristo at hindi na ang ating mga sarili. Kung si Kristo ang nabubuhay sa atin, ipakita natin kung ano ang kaugalian ni Kristo. Hindi ang ating sarili. Sapagkat siya na ang nabubuhay sa atin na naipako, nakasabay ni Kristo, tayo ngayon ay mayroong muling pagkabuhay na kagaya ng ating Panginoon. Amen. So dito, ang pananalangin po natin, kailangan maging kumpiyansa tayo dahil kay Kristo Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas. Amen. Dito po sa aklat ng Hebreo, chapter 4, verse 14 and 16. Ano ang sabi? Yamang tayo'y mayroong isang marangal at pinakapunong pari na pumapasok sa kalangitan si Jesus na anak ng Diyos, ay awakan natin ng matatag ang ating ipinapahayag. So, anong ibig sabihin nito? Meron tayong saserdote na iisa na ang ating pangalang Jesus ay nakakaigit sa mga naunang saserdote o pari na kusaan at igit pa siya sa lahat ng tumayo na saserdote noon. Kaya yaman, sabi niya, yamang tayo'y mayroong isang marangal sapagkat si Kristo ay hindi nagkasala at kahit na sa kanyang buhay, pamumuhay na umpisa kailanman ay hindi nagkasala. Kaya sabi niya, yamang tayo'y mayroong isang marangal at pinakapunong pari na pumapasok sa kalangitan, si Jesus na anak ng Diyos, ay awakan nating matatag ang ating ipinapahayag. So, ibig sabihin nito, ang lahat ng ating ginagawa, kinakailangan po natin na ipaubaya natin sa ating Panginoong Yesus. Noong tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas, ibig sabihin niyan, si Kristo ang mauuna o ang lahat ng kagustuhan niya ang mangyayari sapagkat siya ang iyong Panginoon. At pagkatapos ay tinanggap mo rin siya bilang tagapagligtas, alam mo na anumang bagay
ay mayroong pagliligtas sa iyo. Maging sa kasalukuyan, kaya kang iligtas sa ating kapanaunan sa lahat ng panganib na ating inaharap sapagkat siya ang Panginoon natin at tagapagligtas. Hindi lang tagapagligtas sa buhay na walang hanggan. Maging dito sa lupa, kaya tayong iligtas sa lahat ng panganib ng ating Panginoon. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya nga kapatid, kailangan po na tayo ay magkaroon ng katatagan sa ating pananampalataya sapagkat tayo ay mayroong pinakapunong pari na marunong makiramay sa ating mga kahinaan, isa na tinukso sa lahat ng mga paraan gaya rin naman natin. Gayunman, walang kasalanan. Ibig sabihin, namuhay siya sa kanyang pagkabata na nalampasan niya ang mga tukso. Bakit niya nalampasan? Hindi kagaya ng mga bata ngayon na ilang taon pa lang ay namamaril na sa school. Tinukso siya Binuli daw sila. Pagkatapos umuwi, kinuha ang baril ng kanyang tita. Yung isa naman, yung kanyang lolo. Pero dito makikita po natin, ang ating Panginoong Yesus na tinaguriang saserdote o punong pari na tinutukoy sa ating pag-aaral, siya ay hindi nagkasala kailanman. Siya rin ay tinukso. Katunayan, kung babasahin mo at kung titingnan mo ang buhay ni Kristo mula nung siya'y pagkasilang, 8 taon pa lang siya'y nasa templo at nangangaral sa mga matanda sa sinagoga. Ibig sabihin, yung kanyang paglaki bilang isang tao, siya ay isang mahunlad na tao at may takot sa Diyos at hindi niya kailanman sinukuan ang mga tukso na sa kanya ay maaaring sasabihin na sa edad na 8 taon ang tao ay naglalaro pa o ang bata. Pero siya, ano ang kanyang ginagawa? Siya ay nasa sinagog. At siya na rin ay nakikipag-aral ng salita ng Diyos at nangangaral. So, ibig sabihin nito, kung siya ay hindi nagkasala mula sa pagkabata hanggang sa edad na 33, bago umalis dito sa lupa, ni isang kasalanan, hindi siya nakatingin na kasalanan. Siya o isang karpintero. O maaaring tutuksuin siya sapagkat siya'y panganay. Siguro ikaw ang bumubuhay sa mga kapatid mo. Kaya ikaw ay nagkakarpintero. Maraming tukso ang inarap ng ating Panginoon. Pero dito, babasahin po natin to. Ano sabi? Ni katiting, ni isa, hindi nagkasala ang Panginoon. Ibig sabihin, lahat ng tukso ay napagtagumpayan niya. At mayroon pa nga ang idinagdag sa atin ang punong pastor dito Maaaring siya dahil siya binata ay gwapo, sabi nga. Maaaring, Jesus, bakit hanggang ngayon di ka pa nag-aasawa? Samantalang 33 ka na. Yung pag-aasawa nga, 30 Pero hanggang ngayon, di ka pa nag-aasawa. Gwapo ka naman. Pero napagtagumpayan niya. Ngayon, bakit tayo ngayon iingi ng saklolo sa kanya na tayo ay mahina sa kasalanan? Ito ang tinuturo na siya ang dakilang pari, na siya ay ating tawagan upang tulungan at tayo'y kayang i-comfort at tayo ay kaya niyang akayin at ang lahat ng kasalanan o tukso na umaarap sa iyo ay kakayanin mo sapagkat ang tutulong sa iyo ay hindi nagkasala kailanman. Kaya ilapit natin ang ating sarili kay Kristo. Liwanag po ba? Huwag mong ilapit doon sa inisip mong kapatid mo na mabait na hindi nagkakasala. Pag nagkasala yan, tumba ka. Pero ilapit mo ang iyong sarili kay Kristo na minsan man ay hindi nagkasala. Tiyak, sigurado na ang kasalanan at tukso ay mapapagtagumpayan mo. Amen. Kung maaaring sasabihin na, ba't hindi ka naninigarilyo? Mayroong naninigarilyo ng panahon yan. Maaari. Ibig sabihin, sa isang likas na pagkatao, kasi 100% human ang ating Panginoon. Isipin ninyo, ibalik lang natin ang ating tanaw sa isang tao, sa isang ordinaryong tao. Bagamat hindi ordinaryong tao, pero nagkatawang tao kagaya ng ordinaryong tao. Ibig sabihin, sabi nga ng Biblia, siya ay nakakaramdam ng gutom, nakakaramdam ng hirap, nakakaramdam ng uhaw. Ibig sabihin, kagaya natin siya. Pero ano ang kanyang ginawa? Napagtagumpayan niya ang lahat ng ito. At ito'y pinatunayan niya
nung siya ay nagfasting ng 40 days and 40 nights. Amen. Kasi maaaring tuksoin siya, karpintero siya. E di sasabihin niya, anong sabi ni Satanas? Halika, halika. Nakikita mo ba ang lahat ng yan? Ayan, tingnan mo. Napakalawak. At mga building. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng yan. Kapag ikaw ay sumamba sa akin, tinutukso siya. Siguro, sa isang ordinaryong tao na kung ikaw ay taong nagkukulang, maaari mong, sige, sasamba ako sa iyo. Ibigay mo lang sa akin yung 15th floor na yon. Maaari, gano'n. Ibig sabihin, bakit ko po ginagawang kwento ito? Upang sa ganoon, ang ating sarili ay ating ipagkatiwala sa ating dakilang saserdote, sa ating dakilang pari na maaasaan na ang tukso ay kaya nating labanan kung tayo na bilang nakipag-isa kay Kristo ay susunod kay Kristo. Amen. Ito po, kaya nating pagtagumpayan sapagkat mismo ang ating tagapagligtas at tagatubos ng kasalanan ay napagtagumpayan niya. Kaya nga, siya ang perpekto na umango sa ating kasalanan. Amen. Ngayon, tayo ho ay isang tinaguriang malinis, banal, at kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Kaya kapatid, kailangan na ikaw lang ang gawin mo lang na maging kompante ka sa iyong pananalain at maging kumpiyansa ka kay Jesus, sa Kanya ka manalangin at umingi ng tulong, sa ganoon, ikaw ay laging mananagumpay. Amen. Huwag kang iiling kung kani-kanino. Sa Kanya ka umingi. Amen po ba? Kailangan po, dito makikita po natin kung papaano sa ating binasa na ang ating teksto sa Hebreo, siya ho ang dakilang pari. Dito sabi nga, you never have to pray timid prayers through Christ. You have an open access to God's grace whenever you struggle. Ang sabi nga ng ating binasa. Tandaan natin kapatid, kailanman ay huwag kang manalangin na parang ikaw ay kawawa, yung mahina. Kundi manalangin ka ng kumpiyansa. Ako ay kumpiyansa. Alam ko, sa anumang nararamdaman ko sa paa ko, ang gout na ito, oh my God, ang gout na ito ay aking itinataboy sa makapangyarihang pangalan mo, Jesus. Bakit ka kumpiyansa? Kasi nga, alam mo, nasasagot ang iyong Diyos. Kaya, kailangan mo kumpiyansa tayo. Hindi mo tayo mawawalan ng pag-asa. Kasi kapag narinig ng Diablo ang pangalang Jesus, ang sabi nga ng kasulatan, ano sabi? Lahat ng tuhod ay luluhod at lahat ng labi at dila ay magsasabing si Jesus ay Diyos at Panginoon. Sasamba ang lahat. Amen. Yan po ang ating Diyos. Yan po ang ating dakilang pari. Kaya kapatid, huwag kang magkumpiyansa sa iyo sarili, kundi ang kumpiyansa mo, yung confident mo, ibigay mo at itangan mo kay Jesus sapagkat kapag yan ay ginawa mo, tiyak ikaw ay hindi mananagumpay sapagkat ang lahat ng bagay na kalakasan mo ang nanggagaling lamang yan, ang lahat ng yan, kay Kristo Jesus. Amen. Kaya, anong sabi nga ng Santiago? Sabi nga ng Santiago 4:6, dito sa Santiago 4:6, pray confident. Sabi nga dito, pray confident that because of Jesus, not our own capacity. Tandaan natin. Ngunit, igit na malakas ang tulong na ibinigay sa atin ng Diyos. Sapagkat ang sabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga palalo. So, laban pala sa mga palalo at mayayabang ang Diyos. Kaya dapat huwag kang magmayabang. Ibig sabihin, kung ikaw ay nananalangin, puno ka ng pagpapakumbaba at puno ka ng pagtitiwala at puno ka ng pag-asa sa gagawin ng Diyos at pirme ang iyong pananampalataya kay Kristo. Amen. So, doon ay makakamit mo ang iniingi mo sa pamamagitan ng panalangin kay Kristo. Amen. So, andahan po natin sa atin na ang lahat, huwag po tayong pang-inahan ng loob sa panalangin. Kung hihingi tayo, think big. Kasi malaki ang ating Diyos.
Kung may malaki kang problema, igit na malaki ang iyong Diyos. Amen. Ako lagi kong sinasabi kapag ako ay nakakaramdam ng sakit sa aking katawan, bubulong ang Diablo. Umisa sabi, naiilo ka, sabi ng Diablo. Ano yan? Iba na yan, iba nang nararamdaman. Upo ako. Oo, naiilo ako. Totoo, demonyo ka. Pero, sabi ko, meron akong Diyos na kayang alisin ang anumang ilo sa akin in Jesus' name. Mapapaiya siya. Nung una, tiraan ko na yan. Pero, nung sabihin ko, meron akong Diyos. Malaki ang problema. Yes, malaki nga ang problemang ito. Pero igit na mas malaki ang Diyos ko kaysa problemang ito. Amen. Kailangan ma-magnify mo ang pangalan ni Kristo. Amen. Upang sa ganoon, ang kumpiyansa mo ang confidently because you of Jesus, not your own effort. Yung lakas mo at kakayahan, yung kapasidad mo, hindi ho yan. Kundi sa Kanya, ano ang sabi ni Santiago? Kalaban ng Diyos ang mga palalo. Amen. So, tandaan po natin, you have to pray, sabi nga, timid prayers, though Christ, you have an open access to God's grace whenever you struggle. Ito po ang kanyang sinabi. In 1 John chapter 5, verse 14 and 15, sa unang 1 po, 5, 14, 15, ano po ang nakasulat? At may kapanatagan tayo sa paglapit natin sa Diyos dahil naniniwala tayong ibibigay niya sa atin ang anumang ilingin natin na ayon sa kanyang kalooban. At kung alam nating nakikinig sa atin ang Diyos, alam nating tinanggap na natin ang iniiling natin sa Kanya. Amen. So kung nakikinig ang ating Diyos, siya ay Diyos na hindi maramot. Siya ang Diyos na mapagpala at puno ng biyaya. Kung iniling mo na ang panalangin mo, therefore, magpasalamat ka na sa Kanya sapagkat tinanggap mo na at maniwala ka na tinanggap mo na yon at iyan ay makakarating sa iyo. Huwag kang mag-alinlangan, kapatid. Kapag nag-alinlangan ka, hindi ka tatanggap ng mga bagay na kung saan na yung iningi sa pamamagitan ng iyong panalangin. Amen. Kaya, ang iyong kumpiyansa ay hindi magmumula sa pagiging perpekto mo. Dahil ba ikaw ay perpekto? Ito ay nagmumula sa panalangin na umaayon sa perpektong plano ng Diyos. Hindi ho sa iyong pagka-perpekto, kundi sa naaayon sa plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos ang nasusunod sa atin. Amen. Sa Marcos chapter 11 verse 23, 24, sinabi ko sa inyo ang totoo. Kung may pananampalataya kayo, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka sa dagat at kung hindi kayo mag-aalinlangan, kundi mananampalatayang mangyayari iyon. Lumipat sa dagat. Sabi nga, mangyayari ang sinabi ninyo. Kaya tandaan ninyo, anuman ang iniling ninyo sa Diyos sa panalangin, mananampalataya kayong natanggap na ninyo ito at matatanggap nga ninyo. Amen. So, kapag ikaw ay nanalangin, huwag ka nang pabago-bago ng kaisipan at matatanggap mo nga iyon. Kasi nga, lalo na kapag ikaw ay mayroong pinanalangin na ito ay magaling na, pagkatapos ay meron, minsan kasi, noong bata pa akong Kristiyano, mahilig akong nananalangin sa mga may sakit na nileleyans ko. Lalo na pag apo ko, mga anak ko, na yung mga apo ko sa mga pamangkin ko. Pagkatapos mainit. Pagkatapos ko pinanalangin, maya-maya babalikan ko na, timplan ko na yan naman. Yun na hindi maganda. Kasi nga, nagdududa ka. Amen. Kapag pinalangin mo, yung lagnat niya na maalis, wag mo nang balikan na tingnan ka. At makikita mo ang bata na pinanalangin mo, kapag ganon, kapag may kumpiyansa ka sa Diyos na nagmumula. Kapag katapos mong pinalangin, sige, in Jesus' name, sabi ko sa apo ko, in Jesus' name, wala nang sakit mong tiyan, at ikaw ay wala nang lagnat, at ngayon ay magaling ka na. Ganon lang. Pagkatapos, hindi ko na binalikan na kung paano. Maya-maya, umalis ako. Pagkatapos pagdating ko, naglalaro na. O sabi ko, kumusta ka na? Wala na yung lagnat ko, wala na yung sakit na tiyan ko. Pero nung una, sa salatan me pa, babalikan me. Amen. Bala mo ako mo ito, kayo ay makayo makanyan.
Kahit na kayo, kung minsan ganon, di ba? Oh, buti na lang yung nandito, mayroon akong kasama. Alisin po natin yon. Huwag po tayo magduda. Amen. Sapagkat sabi nga, tinanggap na natin. Dahil natin, sabi nga, upang manalangin ng may kumpiyansa, kailangan mong magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos kahit wala pang nagbago sa iyong sitwasyon. Dahil natin, di mo pa nakitang nagbago sa iyong sitwasyon, subalit panindigan mo pa rin na ikaw ay sinagot na ng Diyos. Amen! Kaya ang diablo ay aalis sa iyo at iiwan ka kapag ganoon ang ginawa mo. Kasi kapag pabago-bago ang isip mo, banten na ka. Babantayan ka niyan. Uupo siya. At nakakabesa pa, nakadek-4. Iniintay ka na magkamali ka. Pagkatapos, ayun na. Pupuntaan ka niya. Pero kapag hindi pabago-bago ang iyong kaisipan, kahit na magdamag siyang nakakabesa, manikal niya. At pag nangawit yan, aalis na, wala man akong napala. Aanap na lang akong mahihina, sabi niya. Kaya kapatid, handaan po natin, yung pang-uli, sabi nga, ang panalangin na nagpapakawala ng espiritual na lakas ng tagumpay, kung gayon, magkaisa sa panalangin kasama ng mga mananampalataya. Ito po ay kailangan na magkaroon tayong pray in unity with other believers. Huwag kayong maiya na kayo ay iingi ng panalangin sa isang Kristiyano kapag nararamdaman nyo may karamdaman kayo. Ako, yung apo ko, 8 taon lang yon, no? Nung 8 taon siya, kapag nararamdaman kong masakit na yung mga sumusumpong na yung sciatic nerve ko rito, sabi ko, Sak, alika rito. Layans mo nga yung likod ko. Bakit, Lolo? Sabi niya. Pag-pray mo nga. Short prayer lang, sasabi niya. Ikaw, sabi niya, Lord, pagalingin mo po ang aking lolo. Ikaw, demonyo ka. Nagbibigay ng sakit kay lolo ko. Alis dyan, in Jesus' name. Tapos, aalis na. Pero, epektibo. Kaya, kapag nararamdaman kong mayroon na akong, Sak, alika nga rito. Pag-pray mo ang pa ako, layas mo. Ginagawa ko po ito. Kapatid, bakit? Kasi nga, kapag kayo ay nagkakaisa, o magkakasama-sama sa panalangin, higit lalo kung kayo ay pamilyang matuwid sa harapan ng Diyos, ay mabisa ang panalangin. Amen. Kung minsan mag-asawa, hindi sila sabay nananalangin. Kasi parang iba ang iniiling ng kanyang asawa. Buti na lang na bago kaming mag-asawa, sabay kaming nananalangin, pero sa politiko, hindi kami magkaisa. Kaya walang panalo sa amin dalawa. Kung gusto ko yung isa, gusto naman niya yung isa. Tingnan niyo yung nagagawa ng politika. Ako lang ba? Kayo rin eh. Mga anak niyo nga, kinakausap niyo pa nga, ayaw nila eh. Pero, dito po, sa Mateo chapter 18 verse 19 to 20, sinabi ko rin sa inyo na kung magkasundo ang dalawa sa inyo rito sa mundo, na ipanalangin ang anumang bagay, pagkakaloob ito sa aking amang nasa langit. Sapagkat kung saan may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, kasama nila ako, ang araw kong nagdadalamhati, nag-aayuno, at nananalangin sa presensya ng Diyos ng kalangitan. Amen. So dito, tandahan natin kapatid, kung tayo ay mayroong panalangin na pagkakasundo, gitlalo kung kayo ay Kristiyano, higit na mabisa ito. 2. Lagpas tayong 2 rito. Kaya, every Wednesday po, kung gusto ninyong maging epektibo ang panalangin natin, dumalo kayo. Samahan nyo naman kami. At sa ganoon ay, kahit na yung hindi na kayo mag-ano sa overnight, yung every Wednesday na lang. Ang panalangin ho dito ay marubdo, ang panalangin dito ay nagkakaisa. Kaya dalhin ninyo ang inyong petisyon sa mga may karamdaman sa pamilya ninyo, iulog ninyo, ipanalangin natin. Tiyak, sasagutin ng Diyos yan. Amen. Ay, ayaw pa rin pumunta ng Wednesday yung iba. Sabi ng isa, Amen. Walang lumabas na sounds. Sino po yung dadalo ng Wednesday? Amen. Yan. Sige, narinig kayo ni Lord. Dadalo po tayo. Dito po sa Aklat ng Gawa, sabi nga rito,
Sa aklat po ng Gawa, chapter 2, verse 42 and 43. Naging masigasig sila sa pag-aaral ng mga itinuturo ng mga apostol sa mga pagtitipon bilang magkapatid sa pagkakahati-hati ng tinapay at sa panalangin. Maraming himala at kamanghamanghang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng mga apostol, kaya namuhay ang mga tao ng may paggalang at takot sa Diyos. So, dito po sa Book of Acts, ito ay maraming milagro ang nakita nila. So, yung himala na kanilang nakita, kamangha-mangha. Kaya, anong nangyari sa mga tao? Natakot sila. Nagkaroon ng banal na takot. Sa ating gobyerno, kung tayo ay mananalangin na magkaroon ng banal na takot, ang namumuno natin sa gobyerno, magkakaroon po ng imala sa mga nakaupo. Sila ay mababago. Embes na male-maleta ang kanilang kukunin. Hindi na male-maleta. Kundi isang ganitong size na ang kanilang kukunin at tatanggapin nila ang Biblia. Amen. Pag tayo po ay nanalangin at tandaan mo natin, maraming imala rin ang mangyayari kung hindi tayo ihinto sa kapapanalangin at tayo ho ay matyaga sa panalangin na sila ay idulog natin sa paanan ng ating Panginoong Yesus. Kaya nga, sabi nga, sila ay deboto. Ipinagkaloob na nila ang kanilang sarili. At sila ay nakinig sa turo ng mga apostles, turo ng mga pastor, turo ng mga leader, at turo ng nangunguna sa Bible study. At maraming imala ang nangyari sapagkat mayroon silang takot sa Diyos at sila'y nanalangin na sama-sama. Amen. Kaya tandaan po natin, tayo po ay manalangin na sama-sama o mag-agree tayo sa panalangin kapag iniingi ng nananalangin na tayo ay sumagot ng agreement na amen. Ang ibig sabihin ng amen, ang mismong amen ng ating Panginoong Yesus. Tayo nagpapatotoo na ang ating Panginoon ay sasagot kapag tayo ay nag-amen. Amen. Ay, itaklapan mo rin, demi akong busy. Ang nagkakaisang panalangin ay nagbubukas ng pinto upang kumilos ang Diyos. Amen. Dito po sa aklat ng Awit 133, napakagandang tingnan ng mga namamayan ng Diyos na namumuhay ng may pagkakaisa. Ito'y parang mamahaling langis na binubuhos sa ulo ni Aaron na dumadaloy sa kanyang balbas, kwelyo ng damit, katulad din ng hamog ng bundok ng Hermon na umaabot sa bundok ng Sayon. At dito sa Sion ay nangako ang Panginoon na magbibigay pang pagpapala at ito'y ay ang buhay na walang hanggan. Alam niyo po, itong Psalms na ito, yung sinasabi nilang, behold how good and pleasant it is. Ibig sabihin po nito, yung Mount Hermon is known for it and heavy dew. Yung pong amog na mabigat. Sa tuwing dumarating po ang panahon na tagtuyot, ang bundok na ito, siya ay mayroong hamog na makapal. At ang hamog na yan, ito ay bumababa at umaagos yan. At nagbibigay ng pataba. Bakit? Nagsama-sama yan at nakapaligid dyan ay green. Ibig sabihin, yung berdeng luntian ang pinapaligiran yan. Makita mo kung paano. Kaya inalimbawa rito ang pagpapala. Saan nagmumula yon? Ito ay sama-samang ibinubuhos ng Diyos ang pagpapala kung tayo ay nagkakaisa sa panalangin at pananampalataya. Amen. Nakikita naman natin, ibinubuhos ng Diyos ang pagpapala. Nagkakaroon tayo ng mataas na building. Ayan, floor yan. Nagkakaroon tayo ng espasyo na dati halos mag-away ang mga miyembro unaan dito. Ako, nasaksiyan ko yon. Nag-awat pa nga ako eh. Pagkababa nila ng pananambaan dahil nauna yung isa, pagkatapos hindi makatras. Nagkaganyan sila. Totoo po. Pero salamat sa Diyos at binago niya ang mga taong. Bakit? Agawan lang sa parking. Meron tayong parking. Ayan. Binigay ng Diyos yan. Bakit? Sa sama-sama nating pananalangin at pagtitiwala sa Diyos at matapat sa Diyos, tayo'y pinagpala ng Diyos.
Hindi lamang po yan. Nakikita ninyo yung nakabakod na yerong yan. I-claim na natin sa panalangin yan. Walang makakakuha dyan, kundi ang Calvary Temple family. Sapagkat yan ay inihanda ng Diyos. Gagamitin natin yan. Kaya mag-agree tayo. Ito ang bisa ng panalangin ng pagkakaisa. Amen. So, bibilisan ko po kasi kanina pa ako tinitingnan, 10 minutes, sumobra na yung 10 minutes. Kaya ang nagkakaisang panalangin ay nagbubukas ng pinto upang kumilos ang Diyos. Sabi nga ng ating binasa, ang pagkakaisa, ang lugar kung saan ibinubuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala. Gawa, chapter 4, verse 31. Pagkatapos nilang manalangin, niyanig ang bahay ng kanilang pinagtitipunan, silang lahat ay napuspos ng banal na Espiritu at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Amen. Kaya nga po, dito makita mo, pagkatapos nilang nanalangin, ang banal na Espiritu ang siyang dumalaw sa kanila at sila ngayon ay nagkaroon ng lakas ng loob na kung saan sila ay nangaral ng salita ng Diyos. Sabi nga, unity is where God pours out His blessing. Kaya sa Gawa chapter 12 verse 1 to 5, nang panahong iyon, nagsimula si Aring Herodes sa pag-uusig sa ilang miyembro ng iglesia. Ipinapatay niya si Santiago na kapatid ni Juan at sa pamamagitan ng espada. Nang makita niyang matuwa ang mga Udyo dahil sa kanyang ginawa, ipinahuli rin si Pedro. Nangyari ito sa panahon ng pista ng tinapay na walang pampaalsa. Ipinabilanggo niya si Pedro at pinabantay sa 4 na grupo ng mga sundalo na ang bawat grupo ay may 4 na sundalo. 16 ang nagbabantay. Ayon sa plano ni Herodes, paglilitis kay Pedro ay gawin niya sa harap ng taong bayan pagkatapos ng pista ng paglampas ng anghel. Abang nasa bilangguan si Pedro, patuloy ang taimtim na panalangin ng iglesia para sa kanya. So ang kwentong ito, nung galit na galit si Herodes at nasiyaan ng mga tao sa pagpatay sa mga nauna kay Pedro, nakita nila, parang natutuwa ang mga tao. Ulihin din si Pedro. Kaya siya ay binilanggo. Kaya lang hindi niya mapatay nung araw na yon sapagkat po ang tao ay nagkakatipon sa pista ng paglampas ng anghel. Meron silang pag-honor doon sa araw na yon. Kaya palampasin natin ang araw at bukas na natin papatayin. Pero anong ginawa ng church na kagaya natin? Sila ay marubdong na nalangin at si Pedro ay ginising ng anghel. Ang sinabi niya, isuot mo ang iyong sandalyas. Lumabas ka na. At siya ay nakalampas sa 4 na pinto hanggang pintong bakal na 4 ang nagbabantay, 16 sa hindi niya namalayan na akala niya ay panaginip. At abang nananalangin ang nasa church, si Roda naman, ang pangalang Roda, na kung saan ay kumatok si Pedro at sinilip niya si Pedro ang dumating. Sinabi niya sa mga nananalangin sa church, ay, andito si Pedro. Ikaw, sabi niya, anong pinagsasabi mo? Nakabilanggo si Pedro. Katunayan, papatayin bukas. Pero sila'y marubdong nananalangin, ha? Ang iniling nila ay hindi mamatay si Pedro. Ang iniling nila ay lumaya si Pedro. Pero nung lumaya si Pedro, hindi sila naniniwala. Ang sabi nila, imposible. Sabi na nakukulong si Pedro. Patuloy pa rin kumatok si Pedro. Nung nakita nila si Pedro, sila ho ay sinidlan ng takot sapagkat ito ang kanilang nakita na lumaya si Pedro. At ang nagpalaya ang Diyos sa mamamagitan ng marubdo at matayimtim na panalangin ng iglesia. Kung minsan po, nananalangin tayo na marubdo nga pero hindi natin iniisip yung resulta. Okay lang yun. Kagaya ni Pedro. Bakit? Ang importante, marubdo ang iyong pananalangin at inarap mo ang iyong puso. Inarap mo ang iyong sarili na totoong panalangin na ninanais mong mangyari. Kaya yung resulta, kung minsan, ibinigay na ng Diyos at ikaw naman ay hindi pa makapaniwala. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay sumasagot sa mga marubdong panalangin. Amen. Ay kapatid, yan po ang ating Diyos na sinasamba sa Calvary Temple. Siya ang Diyos na buhay. Siya ang Diyos na kung saan
na hindi nagpapabaya sa lahat ng dumadalangin sa Kanya. Habang si Pedro ay nakakulong at binantayan ng 4 na pangkat ng mga sundalo, hindi nagpanik ang iglesia, kundi nanalangin sila na pakawalan si Pedro at ang espiritual na lakas na tagumpay kahit ang sitwasyon na mukhang walang pag-asa ay nagkaroon ng magandang resulta. Kaya naman, nanalangin ng pagkakaisa kasama ang ibang mga mananampalataya. Kapatid, kapag kayo ay mayroong problema, kung mayroong kayong kasamang mananampalataya sa taanan, magsama-sama kayong manalangin. Tiyak sasagot po ang ating Panginoon. Amen. Tandaan natin ang nagkakaisang panalangin na ay umaabot sa Diyos kapag ang lakas ng tao ay hindi na niya kaya. Kapag hindi mo na kaya, sa dulo nun, ang sasagot ang Diyos. Kapag wala ka lang kaya, Lord, ikaw nang bala, at ang Diyos ay tutugon. Kaya, sa gabing ito, ang sabi ng ating aral, ang panalangin ay nagpapawala ng spiritual na lakas ng tagumpay, na kung saan, ang sabi nga, prayer unleashes spiritual strength and victory. Una, pray earnestly and without ceasing. Yung walang hinto, taimtim na walang hinto. Pray confidently, yung kumpiyansa ka because of Jesus. At pray unity with other believers. Huwag ko kayong mahiya kapag mayroong kayong nararamdaman na hingi po kayo ng dalangin sa kapwa ninyo Kristiyano. Amen. Sa ganoon, marami tayong nananalangin sa ating Panginoon. Kaya nga, tayo po'y tatanggap ng banal na punan at